Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Bubusisiin ng Senado ang mga flood control program na kabilang sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ito para matiyak na sapat ang pondo ng mga ito para matugunan ang mga hamon ng climate change sa bansa. Katwiran niya habang tumataas ang level ng dagat at tubig baha, dapat ding taasan ang budget para tumugon sa mga epekto ng klima. Binigyang diin niya na ang Pilipinas ay tinatamaan ng maraming klase ng kalamidad, kabilang ang nakaraang pagbaha na idinulot ng Bagyong Christine. Dagdag ni Escudero, kailangang isaalang-alang na matutugunan ng wasto ang anumang sakuna nang hindi ito maulit sa susunod. Bukod dito, ang pagtugon sa mga sakuna ay hindi lamang nakadepende sa katatagan ng taong bayan, kundi sa aksyon din ng gobyerno. Noong 2023, naglaan ang gobyerno ng 291.2 billion pesos para sa mga flood control project. Pinaasa nito sa 353 billion pesos para sa 2024. Para sa 2025, nasa 303 billion ang inihaing panukalang budget ng Department of Public Works and Highways. Naunang nanawagan sa Senador Joel Villanueva na bumuo ng komprehensibong master plan bilang tugon sa pagbaha at iba pang sakuna. Umabot na sa 77 ang iniulat na nasawi kasunod ng hagupit ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng bansa. Kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagkamatay ng 9 na tao sa Bicol Region at isa sa Northern Mindanao dahil sa epekto ng bagyo. Bineberipika naman ang pagkasawi ng 87 pa. 30 naman ang iniulat na nawawala, kabilang ang isang beripikado na mula sa Central Luzon. 69 naman ang nasaktan, kung saan 2 taga Calabarzon ang kumpirmado. Sa kabuuan, mahigit 1.6 na milyong pamilya o 6.7 milyong katao mula sa mahigit 10,000 barangay at 17 rehiyon sa buong bansa ang naapektuhan ng Bagyong Christine. Mula rito, mahigit 140,000 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Samantala, nasa 44,000 bahay ang nasira dahil sa bagyo. Umabot sa 2.51 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang 1.54 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Maring pinabulaanan ng palasyo ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y paglaganap ng krimen sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na patuloy ang pagbaba ng bilang ng krimen sa bansa base na rin sa datos ng Philippine National Police. Aniya, naabot ng pamahalaan ang layunin nitong panatilihin ang kaayusan sa bansa nang hindi nalalabag ang due process at karapatang pantao ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Bersamin, ang tinukoy ni Duterte na drug raid kamakailan sa San Miguel, Maynila ay base sa outdated information. Nasa kote na rin ang suspect sa isang operasyon at patuloy pang hinahanap ang kanyang kasabwat. Samantala, sinabi ng dating Pangulo na handa siyang harapin ang anumang legal na implikasyon ng kampanya kontra ilegal na droga ng kanyang administrasyon. Humarap ngayong araw si Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa tinaguriang extrajudicial killings noong panahon niya. Ipinagtanggol ni Duterte ang mga pulis na nagpatupad ng kanyang war on drugs at sinabing nagtatrabaho lamang sila at sumusunod sa utos niya. Anya, sinabihan niya noon na ang mga pulis at sundalo na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan, bagamat responsibilidad nilang pigilan ang mga kriminal sakaling maging banta ang mga ito sa kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni Duterte, wala siyang pinagsisisihan dahil ipinatupad niya ang kampanya kontra droga para protektahan ang mga Pilipino. Anya, tinangka niyang sugpuin ang ilegal na droga ng buong tatag at walang kompromiso. Git pa niya, ang layunin ng war on drugs ay pagprotekta sa mga inosente at walang kalaban-laban at hindi ang pagpatay.
Nagpaabot ng panalangin at pakikiramay si Pope Francis sa mga biktima ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng bansa. Ipinabot ng Santo Papa ang kanyang mensahe sa kanyang Angelus address sa St. Peter's Square sa Vatican noong Linggo. Sa ulat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines News website, ipinanalangin ni Pope Francis ang paggabay ng Panginoon sa mga mananampalatayang Pilipino. Kaugnay nito, nanawagan ang humanitarian arm ng CBCP na Caritas Philippines sa lahat na magbigay ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo tulad ng pagkain, inuming tubig, hygiene kits at iba pang relief goods. Nanawagan din ang mga obispo sa Kabikulan na tulungan ang mga pamilyang nasa mga evacuation center pa rin. Nagpaabot din ng simpatiya ang Embahada ng Israel sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ipinanalangin din ito ang mga nasaktan at nag-alok ng suporta sa mga komunidad sa kanilang pagbangon. Sa ibang balita, isang Bulakenyo ang mag-uuwi ng jackpot ng 658 Ultra Lotto na tumataginting na mahigit 321 million pesos. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, binili ng mananaya ang winning ticket sa San Jose del Monte City noong Linggo na maswerteng nahulaan ang winning combination na 7, 24, 13, 16, 10 at 2. Maaaring i-claim ang jackpot sa main office ng PCSO sa Mandaluyong City. Kailangan lamang niyang magpakita ng 2 valid ID kasama ng nanalong ticket. Meron siyang 1 taon para makubra ang napanalunan mula sa PCSO. Samantala, 100 mananaya ang nanalo ng tig 120,000 pesos matapos mahulaan ang 5 sa mga nanalong numero. Mahigit 4,000 naman na nakahula ng 4 na numero ang mag-uwi ng 2,000 piso, habang mahigit 56,000 ang nakatatlong numero ang may tig-100 pisong premyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 58 araw na lamang Pasko na. Ako si Marita Moa, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.